Sa tuwing nakakagulo ang daigdig, ang Pilipinas ang palaging tinatawag. Kapag kailangan nem nga sandata sa larangan neng digmaan, kapag walang kuryente sa gitna ng disyerto, ang Pilipinas ay laging tahimik at walang ingay na sumusulpot upang magligtas. Ngunit ngayon, ang pinakamalaking krisis sa kasaysayan ngang enerhiya ay dumating na ang kipot ng Hormuz 1. Ang lokasyong ito, kung saan dumadaloy ang 20% krudong langis sa buong daigdig, ay ganap na ngayong hinarangan 1. Sumipa ng husto ang presyo, crudo, at maraming mandaragat, ang nasugatan dulot, walang, awang pag-atake, Iran, 1. Umurong ang Estados Unidos, sumuko ang Europa, 1. Sa sandaling iyon, ang ma-eksperto sa gitnang silangan ay nakakaisang nagsalita, magiging matagal at malalim ang krisis na ito. Dapat kumilos ang Pilipinas, pahayak nila. Ang tanging natitirang solusyon muli. Ito ay ang Pilipinas. Bakit nagsisimula ang kwento ngayon? Mangyaring suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pagpindot sa like button upang marating ng boses na ito ang buong mundo, umapoy ng mata sa langit. Ang tanker na may watawat ng Marshall Islands na Skylight 5 na may habang higit sa 200 metro ay nagningas sa gitna ng Golpo ng Oman 1. Ito ay isang pag-atake ng drone 1. Ang madrone at misil na pinakawalan ni Iran ay tumagos sa dek ng barko. Ang maitim na usok ay pumailanglang na parang dambuhalang haligi sa abot tanaw at sa tuwing humihihip ang hangin, ang amoy nasunog na uling ay umabot sa baybayin. Ako si James Oil, isang mamamahayag na eksperto sa enerhiya para sa Reuters, na nagbabalita sa rehiyon ng Golpo sa loob ng 15 taon 1. Nasaksihan ko na ang iba't ibang krisis sa gitnang silangan, mula sa mga negosasyong nuklear ng Iran, ang pagsalakay ng Rusya sa Ukraine, hanggang sa pag-atake ng drone sa Saudi Aramco 1. Ngunit sa pagkataong ito, ganap na naiba ang sitwasyon. Noong Pebrero 28, 2026, ang pinagsamang Operasyon Pag-atake sa Himpapawid Estados Unidos at Israel na tinawag na Galit Diyos ay tumama sa Iran. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Khamenei 1, agad akong sumakay ng eroplano patungong Dubai. Ang artikulong kailangan kong isulat ay nakatakda na sa aking isip. Ang tugon ng Iran, ang reaksyon ng Estados Unidos, at ang pagsusuri sa sitwasyon sa gitnang silangan 1, iyan ang artikulong palagi kong isinusulat. Ngunit sa sandaling makarating ako sa pinangyarihan, ang lahat ng planong iyon ay gumuho 1. Dumating ang balita tungkol sa pag-atake sa Skylight nang lumapag pa lamang ako sa daungan ng Oman, kaya't agad akong nagtungo sa lokasyon. Pakarating ko run, kalahati ng barko ang nakalubog 1. 3 barkong sumasagip ng hukbong pandagat ng Oman ang lumapit habang nagpapakawala ng mabomba ng tubig, at ang mga mandaragat ay kumakapit sa mga lifeboat 1. Ang lahat na 20 tripulante na binubuo nga 15 Indian at 5 Iranian ay matagumpay na nakatakas li. Ngunit 4 sa kanila ang matinding nasugatan. 1. Naktamo sila ang masuno sa balat at mga pinsala mula sa mga lumipad na labingang pagsabog. Nahintay ako sa mga nakaligtas sa pantalan. Ang unang bumaba ay ang punong inhinyero. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling at nanginginig ang kanyang nga kamay. Nilapitan ko siya at tinanong, saan kayo inatake? Itinuro ngang punong inhinyero ang direksyon ng dagat gamit ang nanginginig na kamay. Sabi niya, nangyari ito mga 40 kilometro mula sa kipot ng Hormuz 1. 2 drone ang lumipad, ang isa ay sumala, ngunit ang isa naman ay tumagos sa gitnang bahagi ng barko at isang misil ang tumama sa likurang bahagi. Kung naging mas tumpa pa itong kaunti, tiyak na patay kaming lahat, sabi niya 1. Ang escort siya yukbong pandagat siya Estados Unidos, ngumiti ng mapait ang punong inhinyero. Wala, sabi niya 1. Humingi kami ng tulong ngunit tinanggihan kami. Tumingala ako sa abot-tanaw, sa direksyon ng kipot ng Hormuz 1. Higit sa 150 barko ang naipit sa kabilang panig 1. Mga tanker, barkong container,
Mga barkong nagdadala ng LNG ang mga barkong iyon ay lumulutang lamang sa harap ng makitit na daanan kung saan dumadaan ang 20% ng krudo ng mundo satu. Naghihintay sila sa dagat kung saan walang sinumang nagtatanggol sa kanila. Sinabi ni Pangulong Trump na pinalubot na niya ang lahat ng barkong Iranian na hindi niya gusto. Huwag kayong matakot. Dumaan kayo ng may katapangan, wika niya. Ngunit ng gabing iyon, isa pang barko ang nasunog. Ang Hercules 5 na nasa 17 milya sa hilaga ng daungan ng minasakar sa UAE ay nakniningas satu. Ang mga larawan mula sa satellite na nagpapakita sa mga tripulanteng tumatakas ay kumalat sa buong mundo satu. Gayunpaman, hindi kumilos ang hukbong militar ng Estados Unidos. Ang presyong krudo ay sumubso pataas at lumampas sa $120 bawat bariles. Ang pinakamataas na antas mula noong 2022. 1. Bumalik ako sa aking tinutuluyan at binuksan ang aking laptop. Kailangan kong isulat ang artikulo, ngunit hindi ko man lamang may posisyon ang unang pangungusap. Ang pinakamalakas na hukbong pandagat sa buong mundo ay hindi man lang maprotektahan ang kahit isang barko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang aking ulat gamit ang katotohanan ito. Sa labas ng bintana, naniningning ang gabi ng Dubai na tila walang nangyayari. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na ang enerhiyang nagpapailaw. Sa bawat ilaw na iyon ay nakakulong. Ngayon sa nag-aapoy na dagat na iyon, tumunog ang aking telepono. Ito ay isang lumang kakilala mula sa Ministry ng Enerhiya ng UAE. Isang taong nakiusap na huwag pangalanan satu. Sabi niya, may bagay na kailangan nating pag-usapan kahit sa tanghalian lamang. Ang kanyang mukha nang magita kami sa lobingang isang hotel sa Muscat ay iba sa karaniwan. Bago magsalita, tumingin muna siya sa paligid. In-on ko ang voice recorder. Paano mo nakikita ang sitwasyon ngayon? Napakasama, sabi niya. Binomba ni Pangulong Trump ang Iran, ngunit ang kipot ng Hormuz naman ay lalong naharangan satu. Ang hugbong pandagat ng Estados Unidos ay tumangging mag-escort at kinokontrol ng Iran ang dagat gamit ang mina-mina at drone 1. May solusyon, ngunit uminto siya sandali. Pagkatapos ay binihkas niya ang isang salita, Pilipinas. Huminto ako sa pagsusulat. Muntik na akong matawa, ngunit pinigilan ko ang aking ngiti. Ang Pilipinas? Ang Pilipinas ba ang re-resolba sa krisis sa gitnang silangan? Seryoso ang kanyang ekspresyon, hindi ito isang biro. Sabi niya, ito ay isang panukala na sineseryoso na ngayong talakayin. Pinatay ko ang recorder at umalis sa hotel. Sinalubong ako ang matinding init ng disyerto. Ang masalitang iyon ay umugong sa aking ulo. Binuksan ko ang aking laptop. Sinubukan kong hanapin ang susunod na lokasyon para sa aking ulat. Ngunit huminto ang aking manadaliri. Sa halip, nag-type ako ng ibang salita sa search box, Pilipinas. Pinindot ko ang enter key. Lumabas ang mga resultang paghahanap sa screen. May mga artikulo na nagsasaad na ang Pilipinas ay nagsupply ng makabagong sistemang pangdepensa laban sa misil na tinatawag na kalasag ng langit, Sky Shield, sa UAE. Ang mga proyekto sa pagpapatayo ng Barakah Nuclear Power Plant at mga planta ng desalination plants ay nakita ko rin. Nag-scroll ako sa screen. Kawili-wili ito, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman nito sa krisis sa Hormuz. Nung akma ko nang isasara ang aking laptop, tumuno ang telepono. Galing ito sa punong tanggapan ng Reuters. Ang aking editor-in-chief, James, nasaan ka ngayon? Umalis ka agad patungong Hormuz mula sa Oman. Isang tanker na may watawat ng Marshall Islands ang inatake muli. May pagsabog sa engine room. Tumayo ako ng mag-isa sa gabi. Isang tao ang nasawi. Ang natitirang siyam na katao ay sinasabing nakatakas gamit ang bangka. Tinapos ko ang tawag at mabilis na kumilos. Kinaumagahan, sumakay ako sa isang rescue boat ng hukbong pandagat ng Oman. Ang aming destinasyon ay 30 kilometro sa hilaga ng kipot ng Hormuz. Ito ay isang cargo ship na may watawat na Marshall Islands na may sukat na humigit kumulang 170 metro ang haba. Pagkarating namin sa lokasyon, tagilid na ang barko. Patay ang makina nito at lumulutang na lamang.
Nauna nang sumakay ang hukbong pandagat ng Oman. Sumunod ako sa likod. Umaakyat sa hagdan. Humakbang ako sa deck. Ang amoy ng langis ay pumuno sa hangin at ang maitim na likido ay naiwan sa sahig. Isang opisyal ng hukbong pandagat ang sumunyas sa akin. Ito ang hagdan pababa sa engine room. Isinuot ko ang aking helmet at sumunod sa kanya. Binuksan ang pintong engine room. Malinaw pa ring nakikita ang mabakas ng pagsabog. Sunog at maitim ang madingding at baluktot ang nga tubo. Sa isang sulok, may talang nakatakip. Hindi ko ito nilapitan. Naintindihan ko. Sinabi nga opisyal kung ano ang nasa ilalim nito. Isang inhinyerong Pilipino, 32 taong gulang. Agad siyang namatay pagkatapos ng pagsabog. Sabi nga opisyal, paano nangyari ang pagsabog? Itinuro niya ang kisame. May butas na may sukat na humigit kumulang 50 sentimetro ang lapat. Ito ay isang misil, sabi niya. Bumutas ito sa deck at umabot sa engine room. Isinulat ko ito sa aking notebook. Nanginginig ang aking makamay. Ang iba pang matripulante ay nakatakas gamit ang mga lifeboat. Lahat ay 23 katao. Sinagip sila ng hukbong pandagat ng Oman. Iniwan ko ang engine room. Umakyat ako sa deck at tumingin sa dagat. Napakatahimik ng abot tanaw. Walang barko ng hukbong pandagat ng Estados Unidos ang nakikita. Bumalik ako sa aking cabin at inilabas ang aking satellite phone. Tinawagan ko ang tagapagsalitaan US Central Command. Mayroon bang escort ang hukbong pandagat ng US nang atakehin ang barkong may watawat ng Marshall Islands? Tumahimik sandali ang tagapagsalita. Pagkatapos ay sumagot siya wala. Bakit? Dahil mataas ang panganib ng pag-atake at wala kami sa posisyon na magbigay ng escort. Ang ma-escort para sa mga komersyal na barko ay pansamantalang isususpinde hanggang sa bumaba ang panganib. Tinapos ko ang tawag. Noong hapon ding iyon, isang mas nakagugulat na bagay ang nangyari. Ang kalihim ng enerhiya ng Estados Unidos na si Chris Light ay nagpost sa social media na matagumpay raw na escort ng hukbong pandagat ng US ang mga tanker at napanatili ang supply ng langis. Tingnan ko ang aking screen at hindi ako makapaniwala. Kakasabi pa lamang ng Central Command na walang escort. Pagkaraan ng 10 minuto, ang post ng kalihim ay tahimik na binura. Sa loob ng 10 minutong iyon, $600 milyong mula sa market value na krudo sa bursa ang naglaho. Ito ay isang pekeng anunsyo. Bumalik ako sa hotel. Noong 9 gabi, binuksan ko ang pangunahing balita sa TV. Iniulat ng presenter ang pinakahuling impormasyon mula sa mga ahensya ng paniktik, intelligence agencies ng Estados Unidos na naglagay na ang Iran ng 12 sensang mga minasakipot ng Hormuz at malamang na maglalagay pa. Daan-daan pa 1. Isang diagram ang lumabas sa screen na nagpapakita ng cross-section ng kipot ng Hormuz 1. Bagaman ang lapat nito ay 33 kilometro, sinabi nga presenter na mayroon lamang daanan na may lapat na 3.7 kilometro sa bawat direction na may sapat na lalim para sa mga malalaking barko upang makadaan sa 2. Sa ngayon, 750 barko ang naipit sa loob ng Golpong Persiano na hindi makagalaw. 1. Pinatay ko ang TV at tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin sa gabi ng Oman ay nakalatak ng malawak. Sa kabilang pane, sa kipot ng Hormuz, 750 barko ang naghihintay. 1. 10,000 mandaragat ang nakulong. Ngayong araw, may isang taong namatay. Ilan pa kaya ang mamamatay bukas? Binuksan ko ang aking laptop. Hindi lamang ito krisis sa enerhiya. Ang sibilisasyon mismo ang unti-anting namamatay. Tumunog ang telepono. Ito ang aking kakilala mula sa Ministry nga Enerhiya nga wae ang parehong tao na nakatakpo ko kahapon. James, naisip mo na ba ito? Tungkol saan? Tungkol sa Pilipinas. Bumuntong hininga ako. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang kayang gawin ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, may isang paraan lamang. Umayos akong upo. Ano iyon? Umiwas sa kipot na Hormuz 1. Umiwas sa Hormuz 1? Inilapit ko ang telepono sa aking tainga. Ipinaliwanag niya ang pahuhukay ng isang dambuhalang kanal mula sa baybayin ng Golpo hanggang sa Fujairah sa silangang baybayin ng United Arab Emirates. Binuksan ko ang mapa sa aking laptop. Ang Fujairah
ay matatagpuan sa silangang baybayin ng UAE, isang daungan sa labas ng kipot ng Hormuz, isang lugar na hindi kayang galawin ng Iran kahit gaano pa karaming mina ang kanilang ilagay o drone ang kanilang pakawalan. Gaano kalayo ang distansya? 180 kilometro. Natigilan ako, isang kanal na may habang 180 kilometro na bumabagtas sa disyerto. Sumagot siya, nariyan na ang infrastruktura. Ang isang pipeline ng langis na may habang 360 kilometro ay naitayo na mula Abu Dhabi patungong Fujairah na kayang magdala ng hanggang 2.5 milyong bariles ng langis bawat araw sa ilalim ng disyerto. Ang malaking kanal na iyon ang susunod na hakbang. Habang ang pipeline ay nagdadala lamang ng krudo, ang kanal ang magiging daanan para sa mismong madabarko. Ang mga kanal ay magiging daanan para makalabas sa Golpo ng Oman nang hindi dumadaan sa kipot ng Hormuz Hatu. Pinalaki ko ang mapa. May lohika ito, ngunit mas lalo nitong pinahirapan para sa akin na paniwalaan. Magkano ang magiging gastos? Napakalaki, sabi niya. Katapat, nega pagpapatayo, ne kanal, nega Suez, Suez Canal, Suez, 193 kilometre, Panama, 82 kilometre. Ang 180 kilometre ay nasa pagitan, nega mega iyon. Ngunit kung ihahambing sa gastos na kinakaharap ng mundo sa tuwing hinaharangan ang Hormuz, napakahalaga nitong pag-isipan. Kaya sino ang magtatayo nito? Sabi niya ng maingat. May isang bansa na pangunahing kandidato, ang Pilipinas. Natawa na naman ako. Sinubukan kong pigilan ngunit hindi ko nagawa. Ang Pilipinas? Ang Pilipinas ang magtatayo ng 180 kilometrong kanal. Nagbibiro ka ba? Hindi ito biro, James. Ito ay isang panukala na sineseryoso na ngayong talakayin. Tinapos ko ang tawag at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga eksperto. Kailangan ko itong kumpirmahin ng direkta. Ang una ay sa Washington. Si John Harrison, isang eksperto sa infrastruktura ng Gitnang Silangan para sa Kongreso ng Estados Unidos, isang veterano sa kanyang edad na kalagitnaan ng 70 sas. John, nabalitaan mo na ba ang tungkol sa malaking proyekto ng kanal sa UAE? Sinabi niyang narinig na niya ito ngunit itinuturing niyang hindi makatwiran. Ito ay disyerto. Ang supply ng sariwang tubig ay isang problema. At higit sa lahat, sino ang magtatayo nito? Ang Suez ay hinukay ng Pransya at Ehipto sa loob ng 10 taon. Ang Panama ay ginawa ng Estados Unidos. Mayroon bang sapat na karanasan ang Pilipinas sa paggawa ng dambuhalang kanal? Ang pangalawa ay sa London. Si David Clark, pinuno ng Middle East Affairs sa Royal Institute of International Affairs. Sinabi niyang hindi ito makatotohanan at ang krisis sa Hormuz ay pansamantala lamang. Matatapos din ito kapag nagnegosasyo ng Estados Unidos at Iran. Bakit magsisimula ng isang 10 taong proyekto? Mas mabuti pa para sa Pilipinas na magtayo ng mga nuclear power plant sa gitnang silangan. Ang kanal ay nasa ibang dimensyon. Ang pangalawa ay sa Paris. Si Jean-Pierre, isang eksperto sa inhinyeriya ng konstruksyon ng Pransya na lumahok sa proyekto ng pagpapalawa ng kanal ng Suez. Sinabi niyang possible ito sa technical na aspeto. Ngunit bakit ang Pilipinas? Ang proyektong tulad nito ay dapat gawin ng Pransya o ng Estados Unidos. Isinara ko ang aking notebook. Ang ekspertong Amerikano ay nagsabing hindi ito makatwiran. Ang ekspertong British ay nagsabing hindi ang Pilipinas. Ang ekspertong Pranses ay nagtanong, bakit ang Pilipinas? Ang mga eksperto mula sa 3 kontinente ay nakarating sa parehong konklusyon, ngunit silang 3 ay nagatubili sandali bago binanggit ang pangalan ng Pilipinas. Nagatubili sila bagaman itinanggi nila ito. Noong ika-11 ng gabing iyon, tinawagan ko siyang muli. Sumagot siya, mababa at maingat ang kanyang boses. Mayroon lamang akong isang tanong. Sabi ko, bakit ang Pilipinas sa lahat ng bansa? Hindi ba may ibang bansa na kayang gumawa ng pinakamabilis at pinakamalaking konstruksyon sa mundo ngayon? Tahimik sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Hinihintay ko ang hangin na humihip sa labas ng bintana. Rumaragasa ang tunog ng buhangin na tumatama sa salamin ng bintana. Dumating na ang sina at umalis din. Sabi niya, natigilan ako.
4 na araw matapos harangan ang Hormuz, mas lalong humina ang kanyang boses. Hindi ito dumaan sa diplomatikong channel kundi sa mas mataas na direktang linya. Sabi nila, sila ang magtatayo. Kalahati ang gastos. Magsisimula ang trabaho sa loob nga 6 na buwan at subok na ang kanilang teknolohiya. Binuksan ko ang aking notebook. May makondisyon, hindi ba? Mayroon, sabi niya. Ang karapatan sa operasyon sa loob ng Litaon. Huminto ang aking panulat. At mayroon pa. Mas lalong humina ang kanyang boses, ang Port of Fujairah. Gusto nilang ilagay ang kanilang mga pasilidad dito para sa seguridad upang maprotektahan ang kanal. Inisip ko ang mapa sa aking ulo. Ang Fujairah ay nasa labas ng kipot ng Hormuz sa mismong pasukan ng Golpong Persiano kung saan nagsisimula ang daanan ng tubig na dinadaanan ng 20% ng krudo ng mundo sa Kung ang kanilang mga pasilidad ay may tatayo doon. Hindi ako makapagsalita. Nakaupo lamang ako, nahawak pa rin ang telepono sa aking tainga. Napakatahimik ng silid ng hotel. Ang tunog lamang ng air conditioner, ang naririnig isang mababa at may ritmong tunog. Biglang parang lumakas ang tunog na iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Tinanggihan namin sila, sabi niya, sa pagkakataong ito. Naging matigas ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Alam namin ang mahalimbawa, kung ano ang nangyayari sa mga bansang nagpapasuko ng kanilang madaungan dahil sa utang. Hindi namin ibinebenta ang kanal. Ibinibenta namin ang aming soberanya kung gagawin namin iyon. Hindi namin pipiliin ang landas na iyon. Paano naman ang Pransya? Natawa siya ng bahagya, isang mapait na tawa. Dumating din ang Pransya kasama ang ilang iba pang bansa. Ang kanilang 3 oras na presentasyon ay perpekto, walang pagtutol sa teknikal na aspeto, ngunit tinanong namin kung gaano katagal ang kakailanganin. Ano ang kanilang isinagot? Minimum na 12 taon, posibleng 15 taon, depende sa mga kondisyon. Hindi ako nagsalita. 12 taon. Isinulat ko ang numerong iyon sa aking notebook. Ang tunog ng panulat na sumasalat sa papel ay napakahina ngunit umalingawnaw ng malaki sa silid. Tinitigan ko ang nakasulat na 12 taon. Dahan-dahang natuyo ang tinta. Isinara ko ang notebook. Sa mismong sandaling ito, nasusuno pa rin ang manggabar ko. Nanginig ang kanyang boses sa mababang tono satu. Sa mismong sandaling ito, may mga tao pa ring namamatay. Wala kaming 15 taon. Isang mahabang katahimikan. Ano ang itinatanong ninyo sa Pilipinas? Nagpadala kami ng mensahe kung gaano katagal ang kakailanganin at ang Pilipinas. Huminto siya sandali, dumating ang sagot kinabukasan. Sabi niya, 2 linya lamang, 7 taon. Paikliin namin ito sa 5 taon at isusulat namin ito sa kontrata. Ibinaba ko ang aking panulat. 2 linya lamang, James. Sabi niya. Ang kanyang boses ay naging napakahina sa unang pagkakataon, mukhang pagod na pagod. Hindi lamang namin gusto ang kanal. Gusto namin na ito ay nasa aming sariling lupain, pag-ari namin, sa pamamagitan ng aming sariling lakas. Isang bansa na narito nasa lupaing ito sa loob ng 50 taon at hindi kailanman sinubukang umagaw ng anuman. Mayroon bang ganong bansa? Huminto siya sandali. Iyan ang kailangan mong kumpirmahin. Ikaw ay isang mamamahayag. Naputol ang tawag. Naupo ako sa madilim na silid sa loob ng mahabang panahon. Sa labas ng bintana, umihip ang bagyo ng buhangin na nagiging sanhingang mababang tunog sa salamin ng bintana. Tsina, tanggal. Pransya, tanggal. At ang kanyang huling makasalita ay umuhong sa aking ulo. Mayroon bang kanong bansa? Tinawagan ko ang aking editor-in-chief sa punong tanggapan sa New York. Sinimulan ko ang pag-usap tungkol sa malaking proyekto ng kanal, ang 180 kilometrong kanal sa kipot ng Hormuz, at ang isang bansa na iminungkahi bilang tagapagtayo nito. Saan? Tanong niya. Pilipinas, sagot ko. Isang medyo mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang isang mahinang tawa. James, naulanan ka ba sa init dun? Hindi ako tumatawa. Iyan din ang inisip ko noong una. Ngunit habang lalo ko itong sinisiyasat, lalo akong nagtataka. Paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ng bansang ito. Sabi nga editor-in-chief, maganap ka nga ebidensya na kayang makilahok ng
Pilipinas sa larong ito. Naputol ang tawag. Tinitigan ko ang aking laptop screen. Dahan-dahan kong i-type sa search box. Pilipinas United Arab Emirates Infrastruktura. Pinindot ko ang enter key. Ang resulta ay umagos na parang talon. Ang Baraka Nuclear Power Plant. Mga plantang desalinasyon, mga kalsada, mga daungan. At isang artikulo ang nakakuha ng aking pansin. Ang kalasag ng langit ay naktala ng 96% interception rate sa missile defense ng United Arab Emirates. Inihinto ko ang screen. 96%. Klinik ko ang artikulo. Ayon sa nilalaman nito, nagpakawala ang Iran ng mga misil patungo sa United Arab Emirates at ang sistemang kalasag ng langit, Sky Shield, na gawa ng Pilipinas ay humarang sa malaking bahagi ng mga ito. Agad na nag-order ang United Arab Emirates ng karagdagang 17 unit bilang emergency at personal na kinuha ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Nag-scroll pa ako sa screen. Kasunduan sa pagtutulungan na nakakahalaga na 5 bilyon, garantisadong 4 na milyong bariles ng krudo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Naintindihan ko na ang tungkol sa mga kagamitang pangdepensa. Nabalitaan ko na noon na magaling ang Pilipinas sa paggawa ng mga makabagong armas. Ngunit ang kanal, tumingin ako sa labas ng bintana. Ito ang gabi en Heoman, kumukuti-kutitap ang Emega bituin. Sa kabilang panig, sa Kipot NG Hormuz, higit sa 150 barko ang naghihintay. 1. Umurong ang Estados Unidos at walang magawa ang Europa. Ngunit tinatawag ng United Arab Emirates ang Pilipinas. Bakit? Isinara ko ang aking laptop at naganap ng flight ang huling flight bukas ng umaga. Ang aking destinasyon ay Abu Dhabi. Kailangan kong makita mismo kung talagang kayang baguhin ng Pilipinas ang sitwasyong ito. Lumapag ako sa daungan ng eroplano ng Abu Dhabi noong unang bahagi ng Abril. Ang init ng gitnang silangan ay dumikit sa aking balat. Sumakay ako ang taxi patungo sa sentro ng lungsod sa isang hotel na malapit sa Ministry ng Depensa ng UAE. Matapos mag-check-in at pumasok sa aking silid, binuksan ko ang aking laptop at hinanap ang kalasag ng langit. Ito ay isang ground-to-air, medium-range missile system na binuo ng industriya ng aerospace ng Pilipinas na may saklaw na 50 kilometro at taas ng interception na hanggang 20 kilometro. Una itong ipinakilala ng UAE noong taong 2024 at sa simula ng taong ito, ang husay nito ay napatunayan na sa labanan noong panahon ng pag-atake ng Iran. Kinumpirma ko ang ipet sa Pebrero 15, 2026, nagpakawala ang Iran NG 12 ballistic missile patungo sa UAE. Ito ay isang ganting salakay bilang tugon sa pagbomba sa Iran NG, Estados Unidos. Noong gabing iyon, pinakawalan ang kalasak ng langit na humarang sa 11 sa 12 na misil isang rate na 96%. Inihinto ko ang screen, 96%. Nahanap pa akong iba pang maartikulo. Matatagpuan din ito sa arkive ng punong tanggapan ng Reuters. Isang opisyal na anunsyo mula sa Ministry ng Depensa ng UAE ang nagsasaad na ang interception rate ng kalasak ng langit ay 96% at pagkaraan ng 3 araw, kumilos ang UAE. Humingi sila sa Pilipinas ng karagdagang supply na 17 unit. Ito ay isang emergency na kahilingan. Ang proseso na karaniwang tumatagal ng ilang buwan ay pinaikli sa 1 linggo lamang. Ang eroplanong pangtransportasyon ng hukbong himpapawid ng UAE ay direktang lumipat patungong Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas at bumalik na may dalang 17-unit NG kalasag ng langit at 30 guided missiles. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang aking makamay, hindi lamang ito simpleng kasunduan sa armas. Kinaumagahan, nagtungo ako sa napagkasunduang lugar. Ang punong tanggapan ng Ministry ng Enerhiya ng UAE. Naghihintay ang aking kakilala sa lobby. Maligayang pagdating, James. Nakamay kami. Gusto kong magtanong tungkol sa kalasag ng langit. Tumango siya, pagkatapos ay dinala ako sa elevator. Umakyat kami sa ika-12 palapag sa isang silid pulungan na may malaking screen sa dingding.
Ginamit niya ang remote control at isang larawan ang lumabas sa screen ang langit sa gabi sa itaas ng Abu Dhabi. Ipinakita ang petsa. Pebrero 15, 2026, 11:43 ng gabi. Mula sa kaliwa ang screen, isang guhit ng liwana ang umakyat. Ito ang kalasat ng langit. At mula sa kanang itaas ng screen, isa pang liwana ang bumaksa ang misil ng Iran. Ang dalawang liwanag ay nagtagpo. Isang maliwanag na kislap ang nangyari at ang langit ay naging puti sandali. Walang tunog ang pagsabog ang narinig. Ito ay isang video na walang tunog ngunit ang epekto nito ay damang-dama. Sabi niya, ito ang unang interception noong gabing iyon. Inulit ito ng 11 beses pa. Tinitigan ko ang screen. Paano naman ang isa na sumala? Bumaksak sa disyerto, walang nasawi. Isinulat ko ito sa aking notebook. 11 sa 12, ang naharang, 96%. Pinatay niya ang screen. Pagkatapos ay tumingin sa akin. James, naiintindihan mo ba kung bakit kami nagtitiwala sa Pilipinas? Ibinaba ko ang aking panulat. Bakit? Noong gabing iyon, 3 milyong mamamayan ng Abu Dhabi ang natutulog. Pinrotektahan sila ng Pilipinas. Natahimik ako. Nagpatuloy siya, mayroon din kaming patriot ng Estados Unidos ngunit pinili namin ang kalasak ng langit. Mas mahusay ang pagganap nito at tinutupad ng Pilipinas ang kanilang pangako. Ang panahon ng paghahatid inihatid ito sa loob ng 18 buwan mula sa kontrata. Sinabi nga, Estados Unidos na aabutin ito ng 30 buwan. Tumango ako, and the additional order? Ngumiti siya. Ang aming maeroplano ng hukbong himpapawid ay direktang lumipat patungong Maynila, Pilipinas upang kunin ito sa loob ng 3 araw. 3 araw? Ginagawa ng Pilipinas na possible ang mga bagay na tila impossible. Huminga ako ng malalim. Ano ang tungkol sa $65 bilyong na kasunduan sa pakikipagtulungan? Tumingin siya sa labas ng bintana. Hindi lamang ito tungkol sa depensa, enerhiya, infrastruktura, pakikipagtulungang teknolohikal ang Pilipinas ay aming kasosyo. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa 4 na milyong bariles ng krudo. Humarap siya sa akin. Tama, nagsupply kami ng krudo sa Pilipinas bilang kabayaran para sa kalasak ng langit. Ito ay isang palitan ng makalakal. Tumango siya. Ibinibigay namin sa isa't isa ang kailangan namin. Kailangan namin ng seguridad at kailangan ng Pilipinas ng enerhiya. Isinara ko ang aking notebook. Pinoprotektahan ng Pilipinas ang UAE gamit ang mamisil, nuclear power plant, at tiwala. Lumabas kami ng silid pulungan at sumakay sa elevator. Bumaba rin siya kasama ko. James, gusto mong magtanong tungkol sa kanal, hindi ba? Tumingala ako. Tama, ang kanal na iyon ay mas malaki kaysa sa kalasak ng langit. Ngunit ang esensya ay pareho, sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tiwala. Nagtitiwala kami na tutuparin ng Pilipinas ang pangako nito. Lumabas ako sa lobby. Sumakay ako ng taxi pabalik sa hotel. Pagpasok ko sa silid, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mas skyscraper ng Abu Dhabi ay nakalatag. Sa isang lugar sa kabilang panik. Ang kalasat ng langit ay nakatalaga. Pinoprotektahan ang langit sa gabi. Binuksan ko ang aking laptop. Interception rate ng kalasag ng langit, 96%. 17 unit ang agad na install sa loob ng 3 araw, 65 bilyong, pakikipagtulungan. Narito na ang Pilipinas, ngunit nananatili pa rin ang mga katanungan. Naintindihan ko ang depensa. Nakumpirma ko na mahusay ang Pilipinas sa paggawa ng mga armas, ngunit ang kanal, ang pahuhukay ng 180 kilometrong kanal sa disyerto ay hindi katulad ng paggawa ng mga misil. Bumalik ako sa aking tinutuluyan at binuksan ang laptop. Nag-type ako sa search box. Pilipinas United Arab Emirates Nuclear Power Plant. Lumabas ang mga resulta. Ang Barakah Nuclear Power Plant ay matatakpuan 170 kilometro sa kanluran ng Abu Dhabi sa gitna ng disyerto. Nagrenta ako ng kotse at nagtungo roon. Nagmaneho ako sa loob ng 2 oras sa highway. Buhangin lamang ang nasa paligid isang tanawin na nakalatag hanggang sa abot tanaw. Ngunit sa kalayuan, may nakita akong bagay. Mga puting simboryo domes. 4 sa mga ito ang nakapila.
Ito ang Baraka Nuclear Power Plant. Itinigil ko ang kotse at lumabas. Umihip ng malakas ang hangin sa disyerto, hinahampas ng buhangin ang aking mukha. Isinuot ko ang aking salaming pangaraw at tumingin sa nuclear power plant. Ito ang nag-iisang nuclear plant ng UAE, ang kauna-unahan sa mundong Arabo. Sino ang nagtayo nito? Ang Pilipinas. Isang konsorsyum ng enerhiya ng Pilipinas binubuo nga, kumpanyang tulad ng Meralco at Petron, kasama ang madambuhalang kumpanya sa konstruksyon tulad ng AAI Corporation at DMCI Holdings, ang makakasamang nagtayo nito. Ang kontrata ay nilagdaan noong 2009. Ang kabuwang halaga ay 20 bilyon. Ang unang unit ay nagsimulang gumana noong 2020. Sa ngayon, ang lahat ng 4 na unit ay gumagana na nagpapatakbo ngang 25% ng kabuwang kuryente ng bansa. Pumasok ako sa sentro ng gabisita. Nakipag-ugnayan na sa kanila ang Ministry ng Enerhiya ng UAE bago pa man ako dumating. Isang kinatawan sa lugar ang naghihintay sa aking pagdating, si Enger Farid, isang inhinyerong UAE sa kanyang kalagitnaan ng 40s. Maligayang pagdating, James. Nakamay kami. Inabot niya sa aking mga kamay ang isang helmet at kumuha ako ng isa. Sumakay kami sa kotse at pumasok sa compound ng nuclear power plant. Mula sa malapit, talagang kahanga-hanga ang laki nito. Ang bawat simboryong reaktor ay may taas na hindi bababa sa 60 metro. Sabi ni Farid, itinayo ito ngang Pilipinas sa loob ng 10 taon. Humarap ako sa kanya. 10 taon? Oh, ang unang construction ay nagsimula noong 2012 at ang pangapat at huling unit ay nagsimulang gumana noong 2024. Tumingin ako sa labas ng bintana 4 na nuclear plant sa gitna ngang disyerto sa loob ngang 10 taon. Tumango si Farid. Nung una, sinabing impossible ito. Napakainit sa disyerto, walang tubig, at kulang sa lakas pagawa. Ngunit natapos nila ito, ngumiti si Farid. Dumating ang mga Pilipino at nangako silang tatapusin ito sa loob ngang 10 taon. Tinupad ba ang pangakong iyon? Itinuro ni Farid ang nuclear plant. Nariyan ito ngayon, hindi ba? Isinulat ko ito sa aking notebook. Lumabas kami ng kotse at pumasok sa lobby ng nuclear plant patungo sa control room. Ang madingding ay puno ng monitor at ang mga inhinyero ay nakaupo sa kanilang maupuan habang nagmamasid sa mga screen. Ipinaliwanag ni Farid na ang lahat ng 4 na unit ay kasalukuyang gumagana sa isang matata na lakas ng kuryente na gumagawa ng kabuwang 5,600 megawatt. Ang carbon dioxide emission ay zero dahil ito ay nuclear energy. Tinitigan ko ang mga monitor. Gumagalaw ang mga numero na nagpapakita ng real-time power output. Sabi ni Farid, dahil sa Pilipinas, ang UAE ay naging mas malapit sa carbon neutrality. Iniwan namin ang control room at sumakay muli sa kotse. Ang susunod naming destinasyon ay ang planta ng desalinasyon na may layong 30 kilometro mula sa nuclear plant. Pagdating namin doon, ang araw ay nasa mismong itaas ng aming maulo at ang init ng disyerto ay nakapapaso. Lumabas ng kotse si Farid at sumunod ako sa kanya. Isang malaking pasilidad ang nakalatag sa aming harapan ang planta ng desalinasyon. Ipinaliwanag ni Farid na ang mga kumpanya sa inhinyeriya at construction ng Pilipinas tulad ng EEI Corporation at DMCI Holdings ang nagtayo nito. Binabago nito ang 700,000 tonelada ng tubig alat upang maging sariwang tubig araw-araw. Tumingin ako sa paligid ng pasilidad. Ang matubo ay paikot-ikot na parang labirinto. Walang humpay sa pagana ang mabomba pumps. Kailan ito natapos? Ang panahon ng konstruksyon. Huminto sandali si Farid. Pagkatapos ay nagsabi, 26 na buwan. Huminto ako sa pagsusulat. 26 na buwan? Noong una, sinabi nilang abutin ito ngang 44 na buwan. Binawasan ito ngang Pilipinas ng halos kalahati. Tumango si Farid. Tinatawag naming itong milagro. Bakit naging napakabilis? Itinuro ni Farid ang planta. Ang mga Pilipino ay nagtrabaho ng 24 oras sa isang araw, ginamit ang shift system bilang gabay. Ang supply ng mga materyales ay hindi kailanman nahinto at sila ay determinadong tuparin ang kanilang pangako.
Iyan ang katangian ng mga Pilipino. Isinulat nila ang 26 na buwan sa kontrata, kaya gagawin nila ito. Tinitigan ko ang planta na nagpapalit ng tubig dagat upang maging sariwang tubig sa gitna ng disyerto 100,000 tonelada araw-araw. Ang tubig na ito ay makararating sa mamamayan ng Abu Dhabi, sabi ni Farid. Binigyan kami ng Pilipinas ng tubig. Huminga ako ng malalim. Sa disyerto, ang tubig ay buhay. Ang Pilipinas ay nagbigay ng buhay. Lumabas kami ng planta at bumalik sa kotse. Hinawakan ni Farid ang manibela. Naupo ako sa passenger seat at tumingin sa labas ng bintana. Ang disyerto ay nakalata ng malawak. Sabi ni Farid, James, gusto mong magtanong tungkol sa kanal. Hindi ba? Humarap ako sa kanya. Tama, sabi ni Farid habang nakatingin sa harap, sinasabi ng mga tao. Imposibleng mahukay nga 140 kilometrong kanal sa disyerto. Ano ang palagay mo? Tumahimik sandali si Farid. Pagkatapos ay sumagot. Gagawin ito ngang Pilipinas. Bakit ganun kakatiyak? Itinuro ni Farid ang likuran. Nakita mo na ang nuclear plant, hindi ba? At ang planta ng desalinasyon. Nagtayo silang apat na nuclear plant sa gitnang disyerto sa loob ng 10 taon at tinapos ang trabaho na dapat ay aabot ng 44 na buwan sa loob lamang 24 na buwan. Mabilis na umanda ang kotse sa highway. Nagpatuloy si Farid. Tinutupad ng mga Pilipino ang kanilang pangako. Gagawa sila ng paraan kahit na tila imposible ito. Iyan ang natutunan ko sa loob ng 15 taon ng pakikipagtulungan sa kanila. Ang Barakah Nuclear Plant ay natapos sa loob ng 10 taon. Ang planta ng desalinasyon ay nabawasan mula 44 na buwan patungong 26 na buwan. Ginagawa na ng Pilipinas na possible ang mabagay na tila impossible. Kajang kanal ay maring talagang maging posible. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang disyerto ay nakalatak ng walang katapusan. Isang 180 kilometrong kanal na bumabagtas sa disyertong iyon. Inisip ko ito sa aking ulo. Ang barko ay aalis mula sa Golpong Persiano, dadaan sa disyerto, at lalabas sa Golpong Oman, umiwas sa kipot ng Hormuz. Ito ay isang ruta na hindi maapektuhan kahit gaano pa karaming mina ang ilagay ng Iran. Sabi ni Farid, tatapusin itong Pilipinas. Ginagarantiya ko. Sa aking pagbabalik sa Abu Dhabi, isinulat ko sa aking notebook. Ginagawa ngang Pilipinas na possible ang impossible at sinalungguhitan ko ito. Ang pambansang aklatan ng Abu Dhabi ay matatagpuan sa sentro ng lungsod. Kinaumagahan, nagtungo ako roon. Nagtype ako sa search box, Pilipinas Construction gitnang silangan 1970. Habang tinitingnan ko ang mga resulta, nakakita ako nga lumang materyales sa archive na aklatan. Dinala ako nga librarian sa silid na archive. Ang mga estante ay puno nga lumang pahayagan mula noong taong 1870 hanggang 1880. Inilabas ko ang unang folder. Ito ay isang artikulo mula noong Oktuber 1970. Ang pangunahing pamagat ay nakakuha ng aking pansin. Dumating na ang nga manggagawa sa konstruksyon mula sa Pilipinas sa Abu Dhabi. Binasa ko ang artikulo. Ito ay isang panahon kung saan nag-umapaw ang pondo sa gitnang silangan dahil sa unang krisis sa langis, oil shock. Ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait ay nag-invest ng malalaking halaga ng salapi sa pagpapatayo ng infrastruktura mga kalsada, mga daungan, mga ospital, mga daungan ng eroplano. Ang sibilisasyon ay kailangang itayo sa ibabaw ng disyerto. Ang magkumpanya sa konstruksyon mula sa buong mundo ay dumating, at kabilang sa ito ay ang Pilipinas. Ang magkumpanya tulad ng EEI, Corporation, DMCI, at AG, P. Binuksan ko ang susunod na folder. Ito ay isang artikulo mula noong taong 1975. Natapos ang kumpanya sa konstruksyon ang Pilipinas ang trabaho ng mas maaga ng 3 buwan kaysa sa schedule. May kasamang larawan. Mga manggagawang Pilipino na pinagpapawisan sa disyerto. Hindi sila tumitigil kahit sa gitna ng matinding init. Nagtatrabaho sila kahit sa gitnang bagyong buhang ginatisi na sakripisyo ang kanilang mapista opisyal. At sa ipinangakong petsa, handa na ang gusali.
Lumipat ako sa isang artikulo mula noong 1980. Ipinahatid ng pamahalaan ng United Arab Emirates ang pasasalamat sa kumpanya sa konstruksyon ng Pilipinas. Ang masalitaeng ministro ng konstruksyon sa panahong iyon ay sinipi. Iba ang Pilipino. Tinutupad nila ang ipinangakong petsa. Mahusay rin ang kalidad. Isinara ko ang folder at naupo sandali. 50 taon. Ang mga Pilipino ay nagtatrabaho na sa lupaing ito sa Lubnam, 50 taon. Mga kalsada, mga daungan, mga gusali, mga planta, at sa bawat lugar, ang parehong reputasyon ang sumusunod, ang pagtupad sa pangako. Hindi ko maiwan ang silid ng archive. Naupo lamang ako sa aking upuan. May amoy ng lumang papel, amoy ng tinta. Sa loob ng amoy na iyon, mayroong bagay na katulad ng init ng tao. Naalala ko ang isang matandang lalaki na nakatagpo ko sa Batangas noong taong 2019. Ang kanyang pangalan ay si Mang Ramon Bautista. Sa panahong iyon, siya ay 78 taong gulang na, isang welder mula sa AAI Corporation na dumating sa Saudi Arabia noong taong 1976. Ito ang unang pagkakataon na sumakay siya sa eroplano. Hindi siya marunong ngahit isang salitang Arabe at hindi niya alam na ganon pala kalawak ang disyerto buhangin hanggang sa dulong langit. Hindi maaring magtrabaho sa araw. Sabi ngang matandang lalaki, napakainit ng tag-init, gumising ng alas 3 ng umaga, magtrabaho sa umaga, at magpahinga sa tanghali. Kapag lumubo na ang araw, matatrabaho kami muli. Naging mabigat ang aking kamay habang nagsusulat. Pista opisyal? Tanong ko. Tumahimik sandali ang matandang lalaki. Hindi ako nakawi para sa unang kaarawan ng aking anak na lalaki, sabi niya. Dumating ang larawan sa pamamagitan ng sulat. Ang larawan ng pagdiriwang. Idinikit ko ang larawang iyon sa dingding ng aking tinutuluyan. Tinitignan ko ito gabi-gabi. Itinas ko ang aking mukha mula sa aking notebook. Ang matandang lalaki ay nakatingin sa labas ng bintana, isang bintana na nakaharap sa Port of Manila. Tumingin din ako sa labas ng bintana. Isang barkong kontener ang dahan-dahang kumikilos, isang malaking barko na may matataas na patong ng mga bakal na kontener. Saan kaya ito patungo o saan kaya ito galing? Tinitigan ng matandang lalaki ang barko. Pagkatapos ay natahimik sandali. Naghintay ako. Nagsisisi ka ba? Tanong ko. Dahan-dahang umiling ang matandang lalaki. Dahil ito ay isang pangako, sabi niya, nangako ang manager ng site sa PETSA. At nangako rin ako, kung hindi ko ito matutupad, magiging problema ito. Kahit walang halaga ang tingin ng iba sa amin o sa aming bansa, ang pangakong iyon ay dapat tuparin. Ang pangakong iyon lamang. Naupo ako ng matagal, pagkatapos ay nagtanong, bakit? Tumingin sa akin ang matandang lalaki. Dahil nagtitiwala sila sa amin, sabi niya, nagtitiwala sila sa mga Pilipino na nakmula sa isang mahirap na bansa. Hindi namin maaring sipain o ipagkanulo ang tiwalang iyon. Habang nakaupo sa silid ng arkiv ng Aklatan ng Abu Dhabi, naramdaman ko ang masalitang iyon na umugong sa aking mata inga ipagkanulo ang tiwalang iyon. Binuksan ko muli ang pahayagan noong 1975. Tiningnan ko ang larawan ng mga mukhang pinagpapawisan sa disyerto, mga taong hindi ko alam ang mga pangalan. Walang pangalan sa artikulo, manggagawang Pilipino lamang. Sa isang lugar sa mga mukhang iyon, tiyak na naroon si Mang Ramon Bautista, ang taong nagdikit ng larawan ng unang kaarawan ng kanyang anak sa dingding ng tinutuluyan. Ang taong gumigising ng alas 3 ng umaga. Tinitigan ko ang larawang iyon ng matagal. Ang lahat ng mukha ay bata pa, nasa edad na 20 o 30. Kung nabubuhay pa sila ngayon, sila ay nasa edad na 70 o 80 na marahil ay nakaupo. Sa salaan kani-kanilang bahay kung saan nagtatakbuhan ang nga apo, naalala pa kaya nila ang napakainit na disyerto, ang welding rod na hawak sa gitna ng bagyo ngang buhangin, at ang larawang iyon sa dingding ngang tinutuluyan. May mga bagay na hindi nalilimutan, mga bagay na naalala ng katawan. Isinara ko ang folder. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Bumuhos ang liwanag ng araw na naging sanhi ng pagpikit ng aking mga mata. Pinikit ko ang aking mga mata at tumayo sandali. Sa isang lugar sa ilalim ng langit na iyon, tiyak na naroon ang anak na lalaki na iyon.
Ang bata na ang ama ay wala noong kanyang unang kaarawan ay maaring nasa edad na 50s na ngayon. Alam kaya ng anak na iyon kung ano ang buong giting na pinrotektahan ng kanyang ama sa disyerto nung araw na iyon? Umalis ako sa aklatan at nagtungo sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng United Arab Emirates. Mayroon akong naka-schedule na pakikipagtagpo kay Fatima Al-Mansouri, isang tagapagsalita, isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 40s. Binati niya ako at inabot ang kanyang kamay upang magkamay. Naupo ako at binuhay ang voice recorder. Gusto kong magtanong tungkol sa pananaw ng United Arab Emirates sa Pilipinas. Ngumiti si Fatima. Ito ay espesyal. Hindi lamang basta kasosyo sa kalakalan. Nang magtanong ako kung kailan ito nagsimula, sinabi niya mula pa noong 1970s. Ngunit ang relasyong iyon ay mas lumalim pa kamakailan lamang. Kailan ang pinakamahalagang sandali? Tumingin si Fatima sa labas ng bintana sandali. Pagkatapos ay nagsabi, noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Kinuha ko ang aking panulat. Ipinaliwanag ni Fatima na sa panahong iyon, ang UAE ay nakaranas din ng kakulangan sa mga supply para sa kalakalan. Inuna ng buong mundo ang kani-kanilang sariling bansa. Humingi sila ng tulong sa maraming bansa ngunit karamihan ay tumanggi. Gayunpaman, ang Pilipinas ang unang nakipag-ugnayan sa amin, sabi niya. Hindi pa katapos naming humingi. Ang pamahalaan ng Pilipinas ang unang nagtanong kung ano ang kailangan namin. 1,000,000 maskara at 100,000 diagnostic kit, kasama ang pagpapadala ng bihasang nurse at medical na manggagawa ang ipinadala sa pamamagitan ng eroplano ng libre bilang tulong. Huminto ako sa pagsusulat. Nagpatuloy siya. Sa panahong iyon, ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ay naglabas na opisyal na pahayag na nagsasabing malaki ang utang na loob namin sa Pilipinas. Bihira para sa isang bansa na gamitin ang salitang utang na loob sa mga diplomatikong dokumento. Ang masalitang iyon ay naglaro sa aking isipan sa loob ng mahabang panahon. Fatima binuksan ang drawer, naglabas ng isang dokumento at iniabot ito sa akin. Ito ay ang resulta ng survey sa sentimiento nung nakaraang taon sa mga mamamayan ng United Arab Emirates. Tinanggap ko ito at binuksan. 596. Natihilan ako. 96%. Tumango si Fatima. Ang pinakamataas na numero sa mundo, mas mataas kaysa sa Estados Unidos at Britain. Sabi niya, ang numerong iyon ay kapareho. NG interception rate, NG Kalazagi, NG Lengit. Hindi ko sa tingin na ito ay nakataon lamang. Sa wakas ay sinabi ni Fatima, ang pinakamahalaga ay ang tiwala. Tinutupad ng Pilipinas ang kanilang pangako. Ganyan na ito sa loob ng 50 taon. Alam namin iyan. Iniwan ko ang ministry ng Ugnayang Panlabas at naglakat sa tabing dagat. Humihihip ang hangin. Sa aking ulo, ang 50 taon na iyon ay naisaayos. Ang pawis sa disyerto noong nakaraang mataon. Ang magagabi na walang pista opisyal, ang tulong na unang iniabot noong panahon ng pandemya, ang milagro ngang pagbabawas mula 44 na buwan patungong 26 na buwan, ang 96% interception rate at ang pakikipagtulungan na nakakahalaga 65 bilyon. Hindi ito mahiwalay na pangyayari. Ito ay isang bagay na naipon sa loob ng 50 taon. Ang tiwala ay hindi binuo sa pamamagitan ng isang kontrata. Ito ay binuo gamit ang pawis na ibinuhos sa disyerto, sa mga gabi na walang pista opisyal, at sa piraso ng maskara at tulong na unang iniabot. Nagtanong si John Harrison sa Washington, mayroon bang karanasan ang Pilipinas sa paggawa ng kanal? Mali ang tanong na iyon. Ang mahalaga ay hindi kung nakagawa na sila ang kanal noon. Ang mahalaga ay kung sino ang pinakakatiwalaan ng United Arab Emirates. Magtitiwala ba sila sa bansa na nakasama nila sa loob ng 50 taon o sa isang bagong mukha na lumitaw na may mga blangkong pangako. Naupo ako sa bangko, binuksan ang aking notebook at dahan-dahang isinulat. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa loob ng isang araw. Bumalik ako sa aking tinutuluyan at nagplanong ischedule para bukas. Fuyairahang dulong malaking kanal na iyon. Kailangan kong makita mismo kung ang 180 kilometrong kanal na bumabagtas sa disyerto ay talagang possible. Kinaumagahan, umalis ako
mula sa Abu Dhabi. Ang aking destinasyon ay ang Fujairah sa silangang baybayin ng UAE, isang distansya na 180 kilometro. Nagmaneho ako ng inupahang kotse at pumasok sa highway. Sumikat ang araw at ang disyerto ay nakalatag ng walang katapusan. Habang nagmamaneho, naisip ko kung ang kanal na bumabagtas sa disyertong ito ay talagang magiging possible. Matapos magmaneho ng humigit kumulang 1 oras, may nakata akong bagay sa tabi ng kalsada, matubo pipas. Kanal ba ito? Itinigil ko ang kotse at nilapitan ko ito. Ito ay isang pipeline ng langis na may diameter na humigit kumulang 1 metro, kumikinang na parang pilak. Ang pipeline ng Abu Dhabi Fujairah na may habang 360 kilometro ay nakdadala ng 1.5 milyong bariles ng krudo bawat araw. Hinawakan ko ang tubo. Mainit ito. Ang krudo ay dumadaloy sa loob nito. Mayroon ng alternatibong ruta. Ang ruta patungong Fujairah nang hindi dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ang kanal ay ang susunod na hakbang kung saan ang mga barko mismo ang dadaan. Bumalik ako sa kotse at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagkaraan ng 2 oras, nakarating ako sa Fujairah. Nakita ko ang dagat ng Golpo ng Oman sa labas ng kipot ng Hormuz. Nagtungo ako sa Port of Fujairah, mas malaki ito kaysa sa aking inakala. May mahahabang linya ngang crane para sa kontener. Gayunpaman, napakatahimik nito, halos walang barko. Nagtungo ako sa tanggapan ng pamamahala ng daungan. Mayroon akong tipanan sa isang taong nagngangalang Samir, ang manager ng daungan na nasa edad na simula ng 50s. Maligayang pagdating, James, nakamay kami. Itinuro ni Samir ang labas ng bintana. Tulad ng nakikita mo, napakatahimik dahil sa Hormuz. Tumango si Samir. Naipit ang mga barko sa loob ng Golpong Persiano. Hindi sila makarating dito. Ngunit mayroon namang pipeline, hindi ba? Ngumiti si Samir. Oh, dumarating ang krudo sa pamamagitan ng pipeline. Ngunit ang LNG, mga kontener, pangkalahatang kargamento, wala kaming magagawa kung hindi darating ang mga barko. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ang kanal. Tumingin sa akin si Samir. Tama, kung bubuksan ang kanal na iyon, magbabago ang lahat. Inilata ni Samir ang mapa mula sa baybayin ng Golpo patungong Fujairah 180 kilometro. Kung huhukayin natin ang kanal, ang barko ay makalulusot ng direkta. Gaano ito kalawak? Kailangan ng minimum na 300 metrong lapat para makadaan ang mga malalaking tanker at lalim na higit sa 20 metro, sabi niya. Nakuwenta ako, 180 kilometro ang haba, 300 metro ang lapat, 20 metro ang lalim. Napakalaking saklaw nito, ngunit hindi lamang iyon ang kailangan, sabi ni Samir. Ano pa? Kinuha ko ang aking panulat. Ipinaliwanag ni Samir na ang kanal ay nangangailangan ng tubig. Kung gagamit tayo ng tubig alat, papatayin ng asin ang lupa sa paligid nito. Kaya ano ang gagawin mo? Desalinasyon. Magtatayo kami ng plantaan desalinasyon kasabay ng kanal. Isinulat ko ito sa aking notebook. Nagpatuloy si Samir. At ang tubig na iyon ay maaari ding gamitin para sa agrikultura. Pagtatayo ng mga bukirin sa paligid ng kanal. Mga bukirin? Tumango si Samir. Ito ay disyerto, ngunit sa pamamagitan ng tubig, magiging maayos ang lahat. Matagumpay ng nakapagtanim ng palay ang Pilipinas sa disyerto ng UAE, tulad ng alam mo. Alam ko, ang kagawaran ng agrikultura ng Pilipinas at ang Philippine Rice Research Institute, PhilRice, ay matagumpay ng nakapagtanim ng palay sa disyerto ng UAE. Itinuro ni Samir ang mapa, ang kanal, ang desalinasyon, ang agrikultura, ang tatlong, ito ay magiging isa. Ito ang tunay na bisyon. Sino ang nakdisenyo nito? Huminto sandali si Samir bago sumagot. Ipinanukala ito ng mga inhinyerong Pilipino. Ibinaba ko ang aking panulat, ang Pilipinas. Tumango si Samir. Hindi lamang basta pahuhukay na kanal, nais din nilang iugnay ang desalinasyon at agrikultura. Kung hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa aspetong pang-ekonomiya. Huminga ako ng malalim. Ang kanal lamang ay hindi sapat. Kung bumalik sa normal ang Hormuz, maaari itong maging isang bagay na walang silbi. Ngunit kung ito ay mayugnay sa desalinasyon at agrikultura, ibang kwento na iyon.
Ito ay magiging isang linya na buhay, lifeline. Iniwan ko ang tanggapan ng pamamahala ng daungan. Naglakad ako sa tabing dagat ng Golfo ng Oman na nakalata ng malawa. Dumating at umaalis ang maalon. Nag-isip ako habang nakatingin sa dagat. Ang Estados Unidos ay tumangging mag-escort, sinabi ang Europa na wala silang magagawa. Ang madambuhalang bansa ay nanonot lamang sa harap ng Hormuz 1. Nabut iba ang Pilipinas. Kumikilos ito ng tahimik ngunit tiyak pinoprotektahan ang langit sa pamamagitan ng kalasag ng langit, gumagawa ang kuryente sa pamamagitan ng nuclear plant, at nagbibigay ng tubig sa pamamagitan ng desalinasyon. At ngayon, sinusubukan nitong baguhin ang sitwasyon ng radikal sa pamamagitan ng kanal. Inilabas ko ang aking cellphone at tinawagan ang punong tanggapan ng Reuters. Sumagot ang editor-in-chief. James, paano mo isusulat ang artikulo? Ano ang tema? Sumagot ako habang nakatingin sa dagat. Kung paano binabago ng Pilipinas ang mapa ng kapangyarihan sa Hormuz. Tumahimik sandali ang editor-in-chief. Pagkatapos ay nagtanong, sigurado ka ba? Tumango ako. Hindi mo ito nakikita, editor-in-chief. Ngunit, sigurado ako. Ziga, isulat mo. Naputol ang tawag. Inayos ko ang artikulo sa aking ulo. Ang krisis sa Hormuz, 750 barko 1. Ang pagkamatay ng mga mandaragat 1. Ang kawalan ng kakayahan ng Estados Unidos at Europa. At ang Pilipinas kalasag ng langit, nuclear plant, desalinasyon, at ang malaking kanal. Kapag ang madambuhalang bansa ay huminto sa harap ng problema, ang Pilipinas ay nag-aalok ng solusyon ng tahimik ngunit tiyak. Bumalik ako sa hotel. Binuksan ang aking laptop at nagsimulang mag-type. Una, nagpasya ako sa pamagat. Kung paano iniayos ng Pilipinas ang krisis sa Hormuz. Sumaya ang aking mga daliri sa keyboard. Ang apoy ng skylight. Ang pagkamatay ng unang mandaragat. Ang 96% interception rate ang kalasag ng langit. Ang nuclear plant na natapos sa loob ng 10 taon. Ang desalinasyon na nabawasan mula 44 na buwan patungong 26 na buwan. Ang 50 taon ng tiwala. At ang malaking kanal. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtakpo. Ang Pilipinas ang solusyon. Nagpapadala ng tulong, nagsusupply ng mga semiconductor sa buong mundo, nagpapatayo ng nuclear plant sa gitnang silangan. At ngayon, sinusubukan nitong magbukas ng daan upang maiwasan ang Hormuz 1. Hindi na ito isang bansa na tumatanggap lamang ng epekto sa pagitan ng gadambuhalang kapangyarihan. Ito ay isa na ngayong bansa na lumulutas ng mga problema. Huminto ako sa pag-type at tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin sa gabi ng Fujairah ay nakikita sa kabilang panig ng dagat. 750 barko ang naghihintay sa Hormuz 1. Ngunit magbabago iyon sa lalong madaling panahon. Kapag binuksan ang kanal, kapag binuksan ng Pilipinas ang daan, bumalik ako sa keyboard at nagsimulang isulat ang huling talata. Pagkaraan ng 3 araw, inilathala ang artikulo. Lumabas ito sa pangunahing pahina ng Reuters. Binabago ng Pilipinas ang mapa ng kapangyarihan sa Hormuz. Sa ilalim ng pangunahing pamagatay ang aking panggalan. James Oil, Reuters Energy Specialist Journalist. Tinitigan ko ang aking screen sa silid ng hotel. Ang bilang ng mga click ay sumabo ng higit sa 10,000 sa loob ng 10 minuto at umabot sa 100,000 pakaraan ng 1 oras. Bago magabi, ang ibang media ay nagsimula ng kumilos. Sinipi nga Wall Street Journal ang aking artikulo. Nag-aalok ang Pilipinas ng bagong solusyon para sa krisis sa enerhiya sa gitnang silangan. Sumunod din ang Financial Times, UAE, nakatuon ang pansin sa pagkakataon ng malaking kanal ng Pilipinas sa Hormuz 1. Ang pangunahing channel ng balita ay tumatawag upang humingi ng panayam. Tinanggihan ko sapat na ang artikulo. Bago magabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa Ministry ng Enerhiya na UAE. Ang aking kakilala doon, James, nakita ko na ito. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga. Isinulat ko lamang ang katotohanan. Natawa siya. Iyan ang dahilan kung bakit ito mas mabuti. Walang pagkakamali. Paano ang reaksyon? Napakabuti. Ang aming pamahalaan ay nagbibigay din kampansin. Nakatanggap din kami ng tawag mula sa pamahalaan ng Pilipinas.
Tumingin ako sa labas ngang bintana. Kailan magsisimula ang malaking kanal na iyon? Tumahimik siya sandali. Iyan o iyan, hindi pa ito pinal ngunit ang talakayan ay sineseryosong isinasagawa. Tinapos ko ang tawag at naimpake ang aking magamit. Kinaumagahan, bumalik ako sa Oman. Kailangan kong pumunta sa kipot ng Hormuz Hatu. Iyon ang aking huling gawain. Sa daan patungong Port of Oman, ang disyerto ay nakalatak ng malawa sa makabilang panig ng daan. Ang daang iyon ay tuwid, walang katapusan na nakikita. Nagmamaneho ako sa tuwid na daang iyon. Tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa Maynila, numero ngang Pilipinas. Sumagot ako sa pamamagitan ng Bluetooth. Ito ba ang mamamahaya na si James Oil? Ang boses ay mabuti. Nagsasalita ang Ingalls na may malambing na puntong Pilipino, isang maingat na boses. Oh, nabasahan ko na ang iyong artikulo. Sabi niya, huminto sandali. Hindi ko maaring sabihin ang aking pangalan. Tumawag ako upang sabihin lamang ang isang bagay. Binawasan ko ang bilis na, kotse, sige po. May naganap na pulong kahapon. Sabi niya, isang araw matapos may lathala ang iyong artikulo, ito ay isang emergency na pulong. Hinawakan ko ang manibela. May isang natatanging tao sa pulong na iyon. Pagpapatuloy niya. Siya ay 76 na taong gulang na ngayon. Una siyang dumating sa lupaing ito noong taong 1974. Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar. Ginugol niya ang 20 taon sa disyerto. Ang magusaling itinayo niya ay nakatayo pa rin sa isang lugar sa disyertong iyon. Natahimik ako. Ang tagapayo na iyon ay tumayo sa gitna ng pulong. Medyo nanginginig ang kanyang boses at sinabi niya, "O may saglit na katahimikan. Naghintay ako. Oras na para umalis muli tayo. Mahaba ang daan. Ang disyerto ay nakalatah ng walang katapusan. Iyon lamang," sabi niya. Natahimik ang silid pulungan. Walang sinumang nagsalita dahil alam nating lahat kung ano ang ginawa ng tagapayo mula nung unang araw na itapa niya ang kanyang paa sa disyerto noong taong 1974 hanggang ngayon. Naputol ang tawag. Itinigil ko ang kotse sa tabi ng kalsada. Pinatay ang makina. Naging tahimik ang loob ng kotse. Ang init ng disyerto ay nadarama sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Sa labas ng bintana, ang buhangin ay sumasayaw na dinala ng hangin. Ang mga pinong guhit na buhangin ay dumadaustos sa ibabaw na kalsada. Tinitigan ko ito sandali. Pagkatapos, ay hinawakan ko ang manibela at binitawan ito muli. Hinawakan ko ito muli at binitawan muli. Sa isang lugar sa silid pulungan sa kabilang panig, ang kamay ng isang 76 taong gulang na lalaki ay nakapatong sa mesa, handang tumayo. Sa sandaling ito, 76 na taon. Noong taong 1974, sa loob ng 20 taon nang unang itapa ng taong iyon ang kanyang paa sa disyerto, hindi pa ako isinilang. Ang taong iyon ay natulog sa tinutuluyan, gumising at nagtrabaho muli. Hindi ko magawang isipin kung gaano karaming buwan ang lumipas doon. Gayunpaman, ang taong iyon ay nagtrabaho sa disyertong ito at ngayon sa edad na 76, siya ay nakaupo sa mesa ng pulong, tumayo at nagsabi, "Oras na para umalis muli tayo." Inilagay ko ang aking noo sa manibela. Ipinikit ang aking mga mata sandali. Sa kabilang panig, naghihintay ang mga barko sa daungan ng Oman 1. Sa isang lugar sa Maynila, sa isang silid pulungan, nakalatak ang mapa. Mayroong bagay na hindi humihinto kahit pagkatapos na 50 taon. Iminulat ko ang aking mata. Ang disyerto ay nakalata ng malawa. Ang kalsada ay tuwid, umaabot hanggang sa gumagalaw na abot tanaw. Binaluktot ng init ng disyerto ang hangin. Tinitigan ko ang gumagalaw na abot tanaw na iyon sa loob ng mahabang panahon. Nang unang makitang taong iyon ang disyertong ito noong taong 1974, tiyak na naroon din ang ilusyong optikal na ito. Tiyak na ito ay isang lupain na hindi niya kilala. Wikang hindi niya naiintindihan, buhangin lamang na mainit, tuyo, at walang katapusan. Gayunpaman, nakatagal siya sa loob ng 20 taon at ngayon sa edad na 76, siya ay nakaupo sa mesa at tumayo. Pinaandar ko ang kotse. Nakarating ako sa Port of Oman.
Naipit pa rin ang mabarko 750 barko ang naghihintay sa loob kuol golpong Persiuno 1. Naglakat ako sa pantalan. Ang mandaragat ay nakaupo sa dek, hindi makagalaw sa loob ng maraming araw. Isang mandaragat ang tumingin sa akin at lumapit. Ikaw ba ang mamahayag? Tumango ako. James Oil mula sa Reuters. Inabot ng mandaragat ang kanyang kamay upang makamay. Siya ay mula sa India. Nabasahan ko ang iyong artikulo tungkol sa Pilipinas. Sinagot ko ang kanyang pagkakamay. Paano? Itinuro nga mandaragat ang dagat. May pag-asa ba? Wala akong sinabi. Nagpatuloy ang mandaragat. Nandito na kami sa loob ng 21 araw, hindi makawi sa aming matahanan. Ngunit kung may tatayo ang kanal na iyon, magbabago ang lahat. Tumango ako. Aabutin ito na upanahon. Ngumiti ang mandaragat. Walang anuman. Kung may pag-asa, kaya naming maghintay. Iniwan ko ang pantalan at lagat sa tabing dagat. Dumating at umalis ang maalon. Naupo ako at tinitigan ang dagat. 3 linggo ang nakalipas. Nakita ko ang skylight na naniningas 1. Isang mandaragat ang namatay sa engine room ng tanker na may watawat ng Marshall Islands 1. Ang Estados Unidos ay tumangging mag-escort. Ang mundo ay nakatayo lamang ng walang kibo. Ngunit naroon ang Pilipinas. Kumikilos ito ng tahimik ngunit tiyak pinoprotektahan ang langit sa pamamagitan nage-kalasag, nage-langit, gumagawa na kuryente sa pamamagitan nage-nuclear plant at nagbibigay ng tubig sa pamamagitan ng desalinasyon. At ngayon, sinusubukan nitong baguhin ang sitwasyon ng radikal sa pamamagitan ng kanal. Inilabas ko ang aking notebook. Binuksan ang huling pahina. Kinuha ko ang panulat at isinulat ang mga kondisyon para sa solusyon. Una, ang tiwalang binuo sa loob ng 50 taon. Pangalawa, ang kakayahang teknolohikal upang gawing possible ang impossible. Pangatlo, ang pangako pagtupad sa kung ano ang sinabi. Ang Pilipinas ay mayroon ng 3 ito. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag ito ng UAE. At iyan ang dahilan kung bakit nagbibigay pansin ang buong mundo. Ibinaba ko ang aking panulat. Ang tunog nga, alon ay naririnig. Sa kabilang panig, 750 barko ang naghihintay sa Hormuz 1. Ngunit magbabago iyon sa lalong madaling panahon. Kapag binuksan ang kanal, kapag binuksan ng Pilipinas ang daan. Tumayo ako. Kailangan kong bumalik sa hotel. Kailangang sumakay sa flight bukas pabalik sa London. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Ito ay ang simula. Ang simula kung paano binabago ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan. Iniwan ko ang tabing dagat, hindi lumingon sa likod. Kung ang kwentong ito ay umantik sa inyong puso, mangyaring ibahagi ito sa mga tao sa inyong paligid. Mangyaring mag-iwan ng komento na ang hinaharap ng Pilipinas ay napakaliwanag at suportahan ang kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel na ito at pagpindot sa like button. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento. Maraming salamat.